So yun, good day, hello mga idol, welcome back to my channel. So may gagawin ngayon tayo ditong DBX Professional Products. Ang model niya 2231, dual siya sa taas at baba. Ang kanyang range ng frequency 20 to 20k. 20 to 20k siya. Ang problema daw na mga idol, nagki-clip. Umiilaw-ilaw raw to, tapos nagki-clip. So sa unang bukas daw, okay, mga 5 minutes nagki-clip na siya, no. So tinesting ko siya kanina, nagki-clip nga siya. So ayan yung video ng tinetesting ko siya. So panoorin niyo muna. So tinesting muna natin yung kanya equalizer na 2231 yung model. Yan, nagki-clipping yung kanyang 2231, no. Yung kabilang channel normal naman, walang ilaw, walang clip. So tinesting ko na rin, okay naman, tumutunog. So yung ito lang talaga yung isang channel niya to, yung nasa itaas. So nagki-clip siya. Sa unang andar, okay naman siya. Mga 2 minutes o wala pa isang kanta, magki-clip na tong channel na nasa itaas. So ayusin natin yan. So yan, wala pa isang kanta, nag-clip na siya, no. Tapos hindi na nawala yung clip niya. Saksak natin mga idol para makita niyo yung problema. On natin yung switch. So sa unang bukas daw, nag-o-okay to. Ayan, kung mapapansin nyo, may ilaw-ilaw nga to nyo, yung sa taas, tapos may ilaw yung clipping niya, tapos ito nagbi-blink-blink yung dilaw na ilaw dito. So kapag pinindot natin yan, so magpa-plus, positive, negative 15% siya. Yan, yung pula ang iilaw, no. Kapag nakadiin, nakalubog yung switch, ayun, dilaw ang iilaw. Pero ito, nagpapatay sindi, tapos ito nagpapatay sindi rin, no. Patay sindi rin yung mga ilaw dito sa taas, tapos ito. Tapos yung clip, hindi nawawala, no. Hindi gaya dito sa ilalim. Yan. Ito, iilaw to kapag pinindot. Yan. Pero ito, wala. Yan, iilaw siya, nagkukurap din. Kumukurap-kurap. Bali yung piyesa ng mga ganitong klaseng equalizer, so halos lahat naman na ngayon, SMD na yung mga parts. Kaya ako nahihirapan ka mag-repair ng SMD, so panoorin mo tong video na to, no. Pag ganito yung problema na yung ilalim may good, tapos yung itaas na channel, ayan yung may problema. So madali lang to i-repair kasi mayroon tayong guide sa ilalim na good. Pero kapag dalawa yung problema, so medyo mahihirapan ka na yan, kaya panoorin mo tong video natin. So yan, buksan natin. Itong video na to para may reference lang kayo kapag ganito yung equalizer nyo, DBX. So halos parehas to sa live. Ganito rin kasi yung sa live. So, sabi ni Tomer, wag ko daw tanggalin yung yung numbering kasi ayan yung guide niya. So kaso nakadikit sa frame, baka mapupunit na yung numbering niya. Ayan, So bali tinanggal na natin yung mga tornilyo, hindi na natin siya pinatay na. Kasi kapag lumamig daw itong mga idol, nag-o-okay ulit yung itaas na channel. Yan, kaya hindi ko na pinatay para at least naka-clip na agad siya. Ayan, makita na agad natin kung anong problema. So hindi na natin hihintayin na patagalin para kasi kapag lumamig, nag-o-okay nga siya, no. Kaya medyo mahirap i-trace yun kapag akala mo good na, ayun pala hindi pa rin. So buksan na natin, natanggal na natin yung mga tornilyo. Yan, repairin natin to habang nagkakape. So ito yung loob niya, no. Yan, more on SMD na yung mga parts niyan. Yan, pati mga diode. Yan. So same lang yan, ilalim at itaas. So may dalawang transformer siya dito na EI core. So tag-isa silang supply ng transformer. Tapos may diode na dadaanan para maging DC. Ganun din sa ilalim. Tapos dito na yung input niya, tapos papunta na dito sa ating equalizer. So dalawa, taas baba. Yung taas lang aayusin natin.
So, una natin gagawin, hanapin natin kung saan yung may problema, no? Kung nandito ba sa board na to o nandito sa board na to. So, paano ba natin mahanap? So, tanggalin lang natin tong connector. Tapos, ang ilipat natin yung connector na nasa ilalim. Kasi yung sa ilalim na part, good. So, tanggalin natin to. May pandikit. At, ano ko muna, medyo may rugby na nakadikit. So, yan mga idol, na-disconnect na natin yung dalawang cable nya. Ito yung sa ilalim na nakalagay. Ililipat natin to sa itaas. Tingnan natin kung clipping din siya, no? Pag nag-clip, ibig sabihin nasa board yung problema, nandito sa unahan na board. So, ganun lang mag-troubleshoot. Saksak natin. So, hindi siya nag-clip. So, parehas sila ng good siya kapag ito nakakabit na. Yan, good lahat. Testing natin to ikabit sa ilalim kung magki-clip. Yan, nagki-clip siya nung ito ang ikinabit ko at umilaw-ilaw ulit yung pula sa taas. Ibig sabihin, nandito yung problema sa may section na to. Yung board na to. So, yung ilalim good. Kasi umilaw siya, nag-running siya ng good. Walang problema. So, yung sa ilalim ang nagkaroon ng problema, nagpalit rin yung problema niya, no? So, ibalik na natin yung connection. At sa alam na natin na nandito ang problema sa board na to. Dito natin siya ilagay ulit. Tingnan natin, ha. Ito yung nagki-clip, eh. Tingnan natin kapag ito ang inilagay ulit sa itaas. Yan, o, nagki-clip ulit siya. 'Di ba? Tapos ito yung good na part. Ibalik natin sa dati. Yan. Good siya, 'di ba? So 100% nasa board yung problema na to. Nandito sa board na nasa likod, sa input or supply. Ayun, dalawa lang yan, yung input niya or yung supply. So check natin naman yung transformer, no? Baka yung isang supply, kasi positive negative ang supply na to mga idol. So baka yung isang AC nya wala, hindi nakakonect. So tanggalin natin to. Ang ilipat natin supply dito is yung nasa ilalim, kasi yung sa ilalim good. So may butas dito sa gilid, dito natin padaan. So yan, ito ilagay natin supply kung clipping pa rin siya, para at least alam natin kung sa supply ba yung problema. So yan, clipping pa rin siya. Clip yan, ha, hindi yan liwanag ng araw. Yan, umiilaw talaga yung clipping. Tapos nagbe-blink-blink pa rin yung dilaw dito. So tanggalin natin. Ibig sabihin hindi sa transformer yung problema. Balik na natin ang connection. Next natin na sukatan dito yung supply. Supply ng positive at negative supply. Yan, o. May nakasulat dito sa board. Positive 15 ground, tapos negative 15. So ayan yung sunod nating susukatan. Unahin muna natin yung sa good. Tingnan natin yung reading ng nasa good na part. Gamit tayo ng digital. Yan, nagbe-blink-blink siya. So yan, lagay lang natin to sa ground, yung nasa gitnang part, yung letter G na symbol. Tapos sukatan natin yung positive 15. So meron siyang 14.6. So yung negative 15, ayun, wala siyang negative 15 mga idol, kaya siya nagki-clip. So tingnan natin yung ilalim kung merong negative 15. So yun, sa ilalim meron, hindi kita yung tester, yan, oh. May negative na symbol, negative, tapos 15. So tingnan natin yung positive nya. Yan,
14.7. So kompleto yung supply dito sa ilalim na board, kaya hindi siya nagki-clip. Yan, oh. So yung ito, yung nasa taas na board, kapag uminit, nagkakaroon ng nawawala yung ano siguro, o naglo-lost contact yung 7915 na ano regulator. Pero kapag hindi siya uminit, normal, kaya kapag lumamig, nagno-normal yung clipping yan, no? So pero hindi pa tayo sure kung ito ba talaga yung sira, kasi hindi naman siya mainit yata. Hindi mainit nga, oh. Tingnan natin bakit siya ano. So malamang baka sira tong regulator ng 7915 na kapag uminit na, nawawala na. Ayan, 14.6 sa negative ay 0.06. 0.6 pala. Ayan yung negative supply, dapat may negative 15. So baklasin natin yung board. So at least alam na natin kung anong problema. So kahit lumamig na to, pwede na makikita na natin yung problema niya. So kasi wala siyang negative. So binunot na natin, pinatay na natin. Tanggalin muna natin yung board. Tinanggal na natin yung board. So ito yung sinasabi ko, 7815 tapos 7915. So diyan tayo magpo-focus sa 7915 dahil ang 7915 ayan yung negative 15. Yung 7815, ito sa kabila, ayan yung positive 15. So dito yan, oh. So dito tayo magpo-focus sa 7915. Ito na yung kinabit natin na 7915. Ito yung dating nakakabit. So try na natin siya ngayon kung magki-clip pa rin ba yung ating channel A. Yung nasa taas sa channel, kung iilaw-ilaw pa rin ba to at iilaw yung kanyang clipping. So try natin mga idol. Kabit na natin to. Nakabit na natin siya, pero mamaya na natin siyang tornelyuhan. Try muna natin kung may 15 volts na ba dito na lumalabas. Yan, kung mapapansin nyo, gumana na siya, oh. Hindi na siya nagki-clip. At dito na umiilaw. Hindi na nagpapatay sindi rin yung itaas, kasi yung unang trouble diba na to, nagpapatay sindi ito, pati ito. At umiilaw yung kanyang clipping. So ngayon okay na siya. Mukhang may 15 volts na dito. Try natin, tignan nyo na lang yung tester. Higa ko na lang. Yan. So yan, 15.01 ang voltahe dito sa negative 15. Yan, negative 15.01. So meron na siya, kaya siya hindi na nagki-clip. Yan, ganyan lang kadali ayusin yung kanyang yung equalizer na nagki-clipping. Yan, okay na siya. Tingnan natin kung umiinit ba. So hindi naman umiinit. Ito yung dating kanyang 7915 na sira na to. Kapag umiinit, nagda-drop na yung kanyang supply. Yan, medyo matagal-tagal na nakasindi, pero hindi pa siya nagki-clip. So mamaya testing ko to. Isasara ko muna at tutornelyuhan ko na, pero hindi ko na ipapakita mga idol dahil 100% na ako na ayun yung problema. Nakita nyo naman kanina na mababa yung supply dito sa negative 15 volts. Yan, nasara na natin. Hindi na siya nagki-clip. Ito na rin gagamitin kong amplifier, yung Sakura na in-adjust natin yung voltage biasing, kasi isa lang may-ari na to. Papagsabay niya ng kunin. Na-setup ko na rin sa input. Ito yung papuntang cellphone, tapos ito yung output papuntang amplifier. Wala pa siya speaker. Na-testing ko muna yung ilalim. Nakakadalawang kanta na tayo, pangatlo na to. So medyo umiinit na yung ating equalizer. At least matatry natin kung magki-clip pa rin siya kapag mainit na. Try natin, pause lang natin kasi baka makapiright. So ito yung signal niya. Ilalim lang gumagana, walang nakasaksak sa itaas. Ito lang, isang jack lang gamit ko. So isang speaker lang rin yung gamit natin, no. Yan, naka-on yung kanyang low frequency, kaya medyo magalabog. So try naman natin yung itaas na channel.
channel A tayo dito. Ito naman yung ating testing, yung channel A. So yan, may signal na siya. Magbe-blink-blink na yung kanyang green na dito. Ulitin natin yung sound. So volume natin yung amplifier, post lang ulit natin. So okay na, no? Ito dapat ang nagbi-blink-blink kasi ito yung kanyang signal indicator. Hindi itong red dito. Itong red na to distorted ng tunog hanggang dito. So kung mag-adjust kayo ng equalizer, so make sure na hanggang dito lang yung umiilaw. Huwag niyo na paabutin ng red kasi pangit na at may chance masira yung inyong mga amplifier. Yan. So, okay na to mga idol. Medyo matagal ko na testing. Mga 3 kanta na tayo. 100% okay na yung ating equalizer. Yan. Hindi na siya nagki-clip. Yan yung signal niya. So, try natin ulit yung sa ilalim kung mayroong signal din na pumapasok. Yan. Okay na. Okay na to.